Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Brother Joey mga kapatid versus Brother Michael. Sa ating topic ngayon ay patutunayan or prove that God is not a person. So affirmative natin dito si Brother Joey, negative naman dito si Brother Michael mga kapatid. So mamaya papaliwanag nila yung mga stand nila dyan. So explain natin muna ang ating ang mangyayari sa ating debate. So meron tayong
10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago lang si Brother Michael sa ating platform, babasahin ko ng buo ang ating rules mga kapatid. Rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. At bro, official timer din ako mga kapatid ha. So ako po yung official na timer ng debate na ito. At kapag sinabi kong time, iyon ang official na pagtatapos ng sagot o bahagi ng debate. Rule number 2, yung close-ended question natin. Kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna mga kapatid at ang unang lalabas sa bibig nyo ay yung pagpipilian. Maaring ulitin ng moderator ang sagot ng sumasagot mga kapatid sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, may pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, syempre magbibigay kayo ng talata. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap pa din niya ng moderator as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa yan nilatag, i-automatic next question ko yan at sa rebuttal pwede nang itanong either nilatag or hindi. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification, every objection at every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapayagang magmura din ang ating mga debater mga kapatid, kasama doon yung mga personal o physical na panglalait. Pero meron akong pinapayagang mga salita, gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. Yung mga ganyan mga kapatid, pwede pa yan sa akin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan, yung mga ganyan na tanong, kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng sensitive question, gaya ng politics, about sex, and personal question mga kapatid. Pero pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11 mga kapatid, disconnection time limit, 7 minutes lamang akong maghihintay para makabalik ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang na debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic at halos 7 years na po akong nagmo-moderate online mga kapatid ng iba't ibang pananampalataya at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At syempre, baka pwede nyo ding ikwento paano ba nabuo ang topic na ito at ano ba yung pinaka-purpose ninyo. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, sa mapagpalang gabi sa lahat ng mga followers ng Commission. Itong debate na ito or itong discussion na ito ay maituturing na isang mahalagang pag-aaralan, isang mahalagang na pagtatalakay dahil
Talaga sumasalungat talaga ako sa ganitong klaseng idea at gayon man napag-usapan din namin kapatid natin to, kapatid na Michael Dilabahan at kasama natin dito sa ministry din. So, gayon man, itong bagay na ito ay for the sake of discussion, siyempre di maiwasan question and answer. Ayan. So kayo ang magbe-benefits dito. But gusto ko lang iklaro o paglilinaw sa topic, no, hindi namin dito pag-uusapan na si Jesus bilang tao dahil obvious naman na siya ang nag-iisang persona ng Diyos na hindi nakikita at pareho kaming agree doon. Ang pag-uusapan po namin, ang magiging sentro ng pag-uusapan namin dito is kung ano ba ang person. Ang Diyos Spirit ba ay person? So ayan. Salamat Mr. Moderator. Sige, siguro yun lang muna. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Ako po si Brother Michael Dilabahan. At napag-usapan namin, ika-clarify ko lang yung sinabi ni Cap Joey, no, na walang spirit yung napag-usapan namin. Sinabi, siya yung pinin ko yung screenshot niya papatunayan niya na God is not a person. God is not a person. Yun yung napag-usapan. Yun yung topic. Ika-clarify ko lang patutunayan niya na yung Diyos ay hindi person. So, yun yung napag-usapan. Maraming salamat sa ating mga viewers. Tignan natin yung magtitimbang-timbang kung ano ba talaga yung tamang pangahawakan na pananampalataya tungkol dito sa usaping ito, sa paksang ito. So, maraming salamat, Brother Raksha, dahil pinaunlakan mo yung schedule namin. Maraming salamat. Okay mga kapatid, dyan sa ating audience mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung gusto nyo yung mga ganitong pag-usap, ganitong content mga kapatid. At kung gusto nyo ding marami pa makapanood, yung inyong mga kaibigan dyan sa Facebook, please share yung ating live streaming kahit sa profile nyo lang or mag-comment kayo ng @followers or @highlights dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends. So dito mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na God is not a person. Brother Joey, your time start now. Okay, sa mapagpalang gabi, no, Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Visayas at Mindanao, to all my followers ng commission, ito po ay isang importante at mahalagang pag-aaral dahil kami po ay parehong naniniwala sa the dual nature of Jesus. Ang pag-uusapan namin dito is yung nature ng Diyos as Spirit at hindi po ang tao dahil wala kaming pagdidebatihan doon, wala kaming pagtatalakayan doon dahil nga ang Diyos ay meron siyang persona at ito ang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, when we say God is a person, ibig sabihin pumapatungkol ito sa nature ng Diyos as Spirit. Okay? So ito yung pag-uusapan namin. Kaya bago natin ito gamitin ang isang salita mga kamisyon para sa Diyos, dapat muna nating tanungin, biblical ba ang salitang ito? Sino ang unang gumamit? At bakit ito ikinabit sa Diyos? So yan, yung tatlo na yan ay napakahalagang bagay para maunawaan po ng lahat. Today, we will examine the origin, mga commission, history, no, and doctrinal use of the word person and show clearly. So, the Bible never called God a person. Alam natin yan. The apostles never used it. The prophets never used it. Only philosophers and Trinitarian writers did. Alam din po yan ng mga Trinitarian, no? And therefore, God is not a person. Yan ang malinaw dyan, mga commission. So, tignan po natin, no, ang origin na word na person. The word person does not come from the Bible. Wala ito sa Hebrew Old Testament. Wala rin sa Greek New Testament. Walang verse sa buong Biblia na nagsasabing God is a person. Saan siya pwedeng tumakbo? Sa semantics, no? Doon siya pwedeng tumakbo. Mamaya, iaano natin yan kasi alam ko, yan ang itatanong niya din yan. I-discuss din natin yan, no? So, bakit mga kamisyon? Bakit hindi dapat gamitin yung God is a person? Because person is not a biblical word for describing God.
Okay, person comes from the Latin word persona. And of course, agree din sa dyan. Kasi alam ko, inaral niya rin yan, no? So, ano ang ibig sabihin ng persona? Originally, a mask worn by actors in Greek and Roman theater. Okay, also mean a character, a role, representation. Eventually, mga kamisyon, a philosophical term for individual identity. No, sa madaling salita, persona, mask, persona, role, yan yung ano na yan, but never natumukoy ito sa divine nature. Okay, so ibig sabihin kapag may intellect na definition, pwede na kagad ikapit sa Diyos. Kapag may character, kapag may being na definition na makita, pwede na ikapit sa Diyos. Ito yung nagiging problema dyan. No? So from the beginning, ang person po ay theatrical, philosophical, at human language. Hindi ito theological language na matatawag. The theological use came much later. Unang ginamit po ang Latin word, mga kamisyon, para po sa lahat, no. Ang sa kaalaman po natin lahat, unang ginamit ang Latin word persona para sa Diyos noong 2nd and 3rd century, not by Jesus, not by Paul, not by Moses, not by any prophet. Okay, ang unang tao po na nag-apply ng persona sa Diyos ay ang tinatawag na si Tertullian. Okay? Siya yung unang tao na gumamit din yan. The first recorded person to use persona for God is Tertullian, gaya ng sinabi ko. Si Tertullian po, noong 155 to 240 AD, no? Siya ay Latin theologian po, mga kamisyon. Kung titignan natin yung background, kasi marami ako nakadebate dito ng mga Trinity. Ito yung lagi nilang ginagamit at ikinakapit sa Diyos. Ngayon, nalulungkot ako kasi meron na rin mga apostolic na ilan ang gumagamit po nito gaya po ng ating talakayan ngayon. So hopefully, ito po ay magbukas sa lahat ng kaunawaan. Ano po? Dahil si Tertullian, 155 to 240 AD, siya ay Latin theologian, mga kamisyon. Siya ay Trinitarian. Okay, siya ang unang gumamit ng phrase na tres persone, una substanya. Okay, 3 persons, 1 substance. Yan ang ginagamit ng mga Trinity. Take note, mga kamisyon. Tertullian lived over 100 years after the apostles. He was not an apostle. Didiinan ko. He was not an apostle. Okay? He was not inspired. He created terminology to defend the Trinity. Hindi oneness, kundi Trinity ang kanyang dinidepensahan ni Tertullian. Therefore, the word person, when applied to God, came from Tertullian, not from the Bible, not from Jesus, and not from the Holy Spirit. This is historical fact, mga kamisyon. When was person applied to God, mga kamisyon? The timeline is very clear. 1st century, apostles. 0 to 100 AD. Walang gumamit ng person para sa Diyos. The apostles simply taught, mga kamisyon, God is one spirit. John chapter 4 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ephesians chapter 4 verse 4 hanggang 6. 2nd century, early church, no, writers 100 to 200 AD. Okay? Wala pa rin gumamit po niyan ng person, mga kamisyon. The church still believe in one God. Okay? 3rd century, dito na pumasok si Tertullian, no, 200 AD. Here it begins, mga kamisyon. Tertullian introduces Latin, no? Philosophical terms. Sabi ko nga sa inyo, si Tertullian, siya po ay Latin theologian. Okay? Persona, substania, trinitas. Okay? This is the first time in Christian history that God was described as 3 persons. Okay? 4th century, councils 300 to 400 AD. The Council of Nicaea and tinatawag na Constantinople adapt Tertullian's terms. Okay, the word person becomes official Trinitarian doctrine na kinuha ng ilang mga one God believer, no? Nakakalungkot.
So the idea of God being a person, mga kamisyon, is a post-biblical philosophical invention. No? After establishing the origin, we can now stand on scripture. Mga kamisyon, God is a spirit. Okay? Not person. John chapter 4 verse 24, God is a spirit. A person is physical, limited, visible. God is invisible, unlimited, and eternal. God cannot be defined by human categories. Pero sa kanila, kinakategorize nila ang Diyos sa tao. So, Numbers chapter 23 verse 19, biblical kasi dapat tayo dito. God is not a man. Pero ang person ay human category. God has no body parts like person. Sabi ko nga, mamaya kakapit siya sa semantics dyan. Luke chapter 24 verse 39, a person has flesh and bones, pero ang Diyos wala. Okay? God transcends personality and individuality. Ang person ay may limitasyon, boundaries, a separate identity, pero ang Diyos ay one eternal spirit, indivisible. The Bible never used, mga kamisyon, person for God. Only for Jesus as a man. Sabi ko, wala kaming pagtatalunan diyan sa pagiging tao ni Jesus. But referring to God Himself, never. Okay? Mga kapatid, the word person does not come from Scripture. Malinaw yan. It does not come from Hebrew. It does not come from Greek. It comes from Latin philosophy, meaning mass. Kaya ito yung sinasabi ko, it was introduced by Tertullian, a Trinitarian. It was applied to God hundreds of years after the Bible was written. No, it was never used by Jesus, the prophets, or the apostles. Gaya ng sinabi ko kanina. Thank you Mr. Moderator. Kaya mga kapatid, God is not a person. God is a spirit. God is one, and God should only be described by biblical language, no, not philosophical inventions. Kasi itong person na ito, mga kamisyon, ay hindi po ito matatagpuan sa Hebrew or Greek, no, sa Old Testament, sa New Testament, wala siyang maibibigay diyan kung tatanungin ko siya diyan. Ang gagamitin niya lang diyan semantics, doon lang siya kakapit kasi unbiblical ang person. So kakapit siya by definition, ikukulong niya ang Diyos doon sa word na person, okay, dahil nga may intellect, mayroong moral, mayroong character, being. So, ibig sabihin, Diyos na kaagad yun. So, maling-mali po yan, mga kamisyon. Kasi kung i-define niya ang spirit as a person, magkakaroon po ng problema sa Biblia bukod sa hindi po ito biblical term na ginagamit po ng mga apostol. Okay, dapat stricto lang tayo sa kung ano po ang sinasabi at ipinapangaral ng mga apostoles. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Michael, 7 minutes. Your time start now. Tanong. Okay, maraming salamat, mga kapatid. Maraming salamat sa presentation mo, Kap, Joey. So ngayon, ang gusto ko lang i-clarify muna. Kung tama ba narinig ko, sinabi mo na wala yung word na person sa Old Testament at sa New Testament. Sinabi mo yun eh. Narinig ko eh. Ganun yung mga viewers yun. Ito ba yung tama ba yung narinig ko? Tama ba daw? Yes, Yes, pertaining to God. Ang pinatutungkalan kasi natin dito is yung Diyos na binabanggit dyan sa Hebrew Wait lang. sa Greek. 20 seconds pa. Okay, next 20 seconds question. pa ba? So, since agree ka na sinabi mo na walang person na mabasa sa Bible, Old and New Testament, nagsabi ka rin kanina sa iyong presentation about person is may individual identity. Tama ba yung narinig ko? Na yung person na yung define is may individual identity. Pakisagot pa. Oh. Kasi nga, pumapatungkol din yan. Yes. Kasi pumapatungkol din kasi yan sa bro. Pumapatungkol din kasi yan, bro, sa tao. Yung word na person. Ang definition kasi niyan, hindi lang by intellect, moral, or tinatawag na karakter, kundi pumapatungkol din kasi yan sa tao. Kaya lang, ikinapit yan ni Tertullian, ng Trinitarian, ikinapit yan sa Diyos. Kaya hindi siya biblical, bro. So next question, yung Diyos mo ba ay may identity? Yung Diyos ba na kinikilala mo ay may identity? Meron siyang identity, pero ang Diyos kasi hindi siya nakakulong doon sa identity.
Okay, kasi ang mahirap dito, nakabasa lang tayo ng definition na mayroong intellect, mayroong intellect, mayroong karakter, Diyos na kaagad yun. Okay? So, ang person kasi, saklaw siya ng Diyos, pero ang Diyos, hindi siya saklaw ng person, kaya God is not a person. Kapag sinabi mong God is a person, parang ikinukulong mo lang siya sa person. Doon sa definition, ikinukulong mo lang siya doon, bro. So, hindi ganun ang pagkaunawa natin sa Diyos as a oneness. So, next question. Yung Diyos mo ba ay may personality o wala? Meron ang personality niya si Jesus eh. Nakilala kasi si Jesus. Kaya nga ang persona ng Diyos na hindi na... Objection. Sumasagot po ako eh. Sumasagot ako. Mag-object ka bro ha, para kasi ini-interpret ko na nagbabat-in ka ba habang sumasagot si Brother Joey. So mag-object ka bro kung may problem. So, meron ko bang objection, Brother Michael? Meron. Proceed, bro. Meron kasi red herring yung sagot niya. Sinabi niya na sa presentation niya yung pinag-uusapan namin, hindi yung Jesus Christ na person, kundi yung God. Yung God yung tinatanong ko eh. Kung yung Diyos ba niya ay may personality. Okay, pumunta siya doon kay Jesus Christ. Out of topic na yun. Okay. Nakuha ko na. So, counter objection meron ba? Yes, counter ako. Proceed. Actually, sinagot ko naman. Yung tanong niya kasi, kung ang Diyos ba ay may personality? Yes, mayroong personality. Kaya nga si Jesus, kaya nga ang Diyos nag-manifest in the flesh, yun yung persona ng Diyos. Siya yung persona ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus Christ, kaya nga nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So ganito, mag-judgment muna ako ha, para makasagot din si Brother Joey. Sumasagot naman si Brother Joey, sabi niya yes dito. Pero doon sa pagpapaliwanag niya bro, kahit banggitin niya yung Jesus or Christ, etc. Paliwanag niya yan. So Brother Joey, 20 segundo yung sa yes mo. Proceed bro. Okay. Ang sagot ko dyan, yes, may personality ang Diyos. Okay, yung pangalan ng Diyos na YHWH, Jehovah, compound name, yung Yahweh, okay, personal name niya yan, personality niya yan. Si Jesus Christ, personality yan ng Diyos from Old Testament to New Testament na siya ang nagpakilala, no, na sinabi niya na pumarito ako sa pangalan ng Ama na dapat hindi ninyo ako tinanggap. Next so, ibig question. sabihin, siya yung persona ng Diyos na hindi nakikita. Next question. Okay, next question. Itong Diyos ba na sinasabi mo o yung Diyos mo, ito ba yung makapangyarihan na tinutukoy sa Biblia? Siyempre, yan yung pinag-uusapan natin bro eh. Siyempre. Yan yung pinag-uusapan natin eh. So yung Diyos mo nga sinasabi, ito ba, sinabi mo kanina, may identity at may personality. So, dahil sinabi mo kanina sa presentation mo na ang Diyos ay espiritu, yung pagiging espiritu ng Diyos, yun ba yung dahilan kaya wala siyang person? Yun ang dahilan kaya wala siyang person? Hindi. Paliwanag. Ang Diyos kasi malinaw, sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, ang Diyos ay espiritu, not a person. Liban na lang kung may maipapakita ka sa Hebrew at sa Greek na ginamit yan ng mga mananampalataya na ang Diyos ay person. Next question. Kung wala kang maipapakita, meaning to say... Next question. Okay. Pwede ko bang ipapatuloy yung sinasabi niya, Bro Rasha? Pwede ko bang ipapatuloy yun? Siyempre. Diba? Ulitin mo lang yung tanong mo. Kung meron akong mapapakita. Okay. Ay, so, ganito, time stop muna, wag muna. Ganito. Pinipigilan ko kasing magtanong ng ganyan ba na kung mayroon akong mababasa o kung may mapatunayan ako. You can rephrase your words bro. Wag mo lang gawin yung challenge ba kasi wala yan sa akin ha. So bro Michael, okay. Pa-rephrase na lang ng gusto mong itanong sa kanya. Okay. Does the Spirit of God negate His personhood? Does the Spirit of God negate His personhood? Okay, yes or no? Okay. Ang personhood diyan na tinutukoy, bro, hindi siya sumasaklaw sa buong pagka-Diyos. Kaya mali na sasabihin na ang Diyos ay person. Pero yung person, yung intellect, yung moral, yung identity, yung being, yan ay saklaw yan lahat ng Diyos. Kaya hindi mo po pwedeng ikulong ang Diyos sa definition ng person. Next question. Kaya mali na sasabihin na God is a person. Next question. Yung definition na ibinigay mo kanina,
na sa person is etymology or philosophical? Okay. Pinaliwanag ko kanina, no, philosophical na ikinapit philosophical na kinapit na sinabi na ang Diyos ay person, philosophical 'yon. Pero yung sinasabi nila na character, intellect, iyan ay nakapaloob sa Diyos kasi meron ang Diyos niyan eh. Pero hindi ko mo na may intellect ang Diyos, pwede mo na sabihin na ang Diyos ay person. Next question. So, inaamin mo pala in philosophical way. 7 minutes time. Time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa kanyang unang presentasyon. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating halos 60 live viewers ngayon. At kay Jmar de la Cruz, sabi niya, ito ang Panginoon ay man, ibig sabihin person. The Lord is man of war. The Lord is His name. Exodus 15 verse 3. Shoutout din kay Badaw Brian, saan sinabi na not a person? Hahaha. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin, out of context daw. Hahaha, ano ba naman yan? Ang linaw ng sagot. Shoutout din mga kapatid kay AI. Hahaha, balik ko talaga lagi argumento ni Kamisyon. Nakapokus sa salitang person ang argument at hindi sa pagpapatunay kung person ba ang Diyos o hindi. Hahaha, dapat ang affirmative, hindi dapat tawaging person ang Diyos at hindi God is not a person. Shoutout din kay Mera Fuentes Jones. Dog is a person batay sa aral ni Michael. Shoutout din kay Wilfredo Banaag. Yan ang problema sa debate. Pag person kasi, walang malinaw na definition of the term person. Define nyo muna. Shoutout din mga kapatid kay Reme Derecho. Malinaw ang 3 person sa Mateo 28 verse 19. Malinaw yan 3 person. 1 John 5:7. At John Ron Di Guzman, God bless both. Ayan. At Samson Rosin, go sir, commission, share the truth. Joel Manalad, ang Diyos ay hindi tao dahil ayon na rin sa Bible, ang lahat daw ng tao ay sinungaling. Shoutout din kay Emil Afonso, listening sa view ni Bro Commission. Shoutout din mga kapatid, dito kay Reme Derecho, yes, 100% ang Diyos, Espiritu Santo ay person. Daming talata niya. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo kay Brother Michael sa kanyang negative presentation. Your time start now. Maraming salamat Brother Rasha. So yung tindig ko po dito is gigibain ko yung ano ni Brother ni Cap Joey, yung tindig niya na God is not a person. So yung sa akin naman is God is a person. Number 1 mga kapatid, yung pag-define ng pag-describe ng, kasi tinanong ko siya kanina kung yung Diyos ba na kinikilala niya ay yung makapangyarihan tutukoy sa Biblia. Sabi niya, yes. So, yung Diyos na tinutukoy sa Biblia, dinidefine as He, Him, I am, and I. So, yung mga pronouns na yan ay binibigkas kapag ang isang being ay person, mga kapatid. Very clear, nasa Biblia, mga kapatid. Nasa Biblia. Sinabi pa niya kanina, wala daw mababasa na person sa Bible, sa New Testament at saka sa Old Testament. Very clear naman. Very clear. Dito pa lang tapos na Dito pa lang sa presentation ko tapos na yung debate mga kapatid. Dahil sabi niya yung Diyos niya ay may identity. At saka yung Diyos niya ay may personality. Yung core ng person is identity at saka personality. Tapos na ang laban mga kapatid. Dapat kwentuhan na lang agad. Now, ito yung sabi ng Hebrews 1:3. Kasi may mababasa kasi na person Ito yung sabi ng Hebrews 1:3. Apostoles pa, si Pablo pa yung nagsabi. Sabi dito, who being the brightness of His glory. Yung His dito, yung Father yung Spirit. And the express image of His person. And upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins. So, sino itong holding? Holding sabi ito, holding all things. Yung sinasabi niya dito na holding, yung tutukoy dito na holding all things together, ito yung spirit Yung spirit being ng Diyos. May person. Si Jesus Christ ang express image of His person. Very clear na may person yung Diyos, pero hindi kayang i-comprehend ng human mind. Hindi kayang i-comprehend ng human mind yung person ng Diyos, kaya hindi nauunawaan, kaya in-express niya through Jesus Christ.
kaya tinanong ko siya, does the Spirit negate the person of God? Hindi, sabi niya hindi. Kasi yung definition niya, mga kapatid, ng personae yun eh, etymology from the Greek, from the Latin word persona, sa Greek word prosopon, tumask. Hindi nakakumpine doon yung Diyos, kinukumpine niya yung Diyos eh. Yung Diyos niya kasi parang si Brahman, walang essence ng o attributes ng karakteristik ng isang person. Ganon yun. So, may Hinduism na believe si Kap Joey, mga kapatid. Kasi yung person ng Diyos, enable na yung Diyos makakommunicate sa creation like human being, enable na yung Diyos ay magkaroon ng may relationship o may kakayahan na mag-judge, mag-execute ng judgment at magpatawad. Dapat may karakteristik siya ng personhood. Dahil yung pagpapatawad at paghahatol ay moral judgment yun. Hindi ka matatawag na person kapag wala kang moral judgment. May cognitive dissonance yung katunggali ko, mga kapatid. May cognitive dissonance siya. Si Brahman yung kinikilala niya na Diyos. Hindi niya Diyos yung nasa Biblia na tinanong ko sa kanya. Dahil yung Diyos sa Biblia, yung Biblia na mismo yung nagsasalita eh, na He, Him, I, and I am yung describe ng Biblia sa Diyos ng Israel na sinabi niya kanina si Yahweh. Therefore, yung Diyos kahit sa spirit state of existence niya, kahit hindi pa niya in-express yung kanyang person doon kay Jesus Christ, kinikilala na siya sa monotheism na person. Ngayon, ito mga kapatid, maglalatag ako kasi daw sabi niya hindi daw biblical eh. Hindi daw biblical yung word na God is a person. In monotheistic traditions, in many monotheistic faith, even Islam, God is understood as a personal being who interacts with creation, has a will, emotions, and is capable of having relationship with humans. Now, sa theological definition mga kapatid, sabi niya, hindi daw ginagamit sa theological definition eh. This view often defines a person as an individual with a mind, emotion, and a will. So ito yung sinasabi niya kanina na may individual and identity yung Diyos. So sa biblical language mga kapatid, the use of personal pronouns like he and him or I am to refer to God in many religious texts is also used as argument for God's personhood. Very clear mga kapatid na ang Diyos ay person even in his state of existence as spirit. Kasi kung wala kang intellect, wala kang mind, paano ma-organize into order yung creation mo? Yung person ng Diyos, wag mong ipareha sa tao. Sasabihin mo na walang person yung Diyos, pero yung tao na create niya may person. Ano yun? Paano nangyari yun? May beyond human comprehension, o transcendent yung Diyos. Hindi mauunawaan ng human mind. Tapos sasabihin mo walang person yung Diyos. Paano niya kinreate yung creation into order kung walang... Kasi kinahanglan ng high intelligence para may creation na kagaya ng nakikita natin. Sasabihin mo na tayo may person tapos yung Diyos walang person. Paano nangyari yun? Yung creator na create tayo in his image and likeness, na tayo may person tapos siya wala. Inutil yung ganyang klase na Diyos. Sorry for the word pero tinuod yan mga kapatid. Kasi may mga ngaral ngayon na hindi nakakaunawa sa mga pinapangaral nila mga kapatid. Kaya tayong mga listener, mga follower, mga viewers, kailangan matuto tayong magsariling, mag-aral din, magtuklas, magsaliksik. Hindi yung hindi natin nalaman na kumukuha lang ng simpatiya yung mga ngaral, tapos maniniwala na kaagad tayo. Hindi ganun mga kapatid. Kahit nasa state of existence, yung sinasabi niya na God is not a person but God is a spirit, yung state of existence, yung tinutukoy niya. Now, yung state of existence, yun yung kalagayang espiritu. Now, yung kalagayang espiritu, being yun eh. So, para magkaroon ka ng whole being, kailangan may person ka. Now, may mga nagsasabi, may nag-comment kanina, Brother Jom, sabi niya, therefore, yung aso daw ay person sa pananampalataya ko. Yung aso ba may rational being? Kasi may rational mind? Kasi ganito yung definition ko ng person eh. Yung person hindi lang may intellect.
May intellect ba yung aso? May rational mind ba yung aso? Kaya bang makicommunicate ng aso sa person, human being? Hindi. Sablay yung tanong kanina. Sablay yung comment kanina. Kaya pag sinabi nating person, wag mong ikulong yung Diyos doon sa definition mo, sa etymology, sa Latin word na personae. Hindi nakakulong doon yung Diyos. Yung creation niya na tao, person, tapos siya hindi person. We are made in His image and likeness. Paano mo sasabihin? May cognitive dissonance. So yung Diyos na kinikilala ng affirmative is like Brahman. Inutil. Walang persona o walang person. Eh sabi ng Biblia, yung person ng Biblia. Yung Diyos ng Biblia, na tutukoy ng Biblia may person eh. So very clear, Hebrews 1:3. Si Jesus Christ is the express image of His person. His person na ng Spirit being God, si Jesus Christ. So may person yung Spirit being, hindi lang ma-express sa kanyang spirit state of existence, kaya na-express doon. Kasi yung word na person, hindi lang yung nakatali sa visible in the eyes, like human being. So yung person na definition niya, at lately, kung pagpapatuloy mo yung definition, at lately called a human being. Doon na papasok sa general term. Pero in philosophical term, yung persona is intellect, may rational mind, may will, may emotion, may social aspect, can execute a relationship with the creator. So ganun mga kapatid, yung definition ng philosophical at theological ng persona. Etymology lang yung kinote up niya. Hindi yan makakalusot sa akin. Pati yung mga red herring at saka mga strawman policy ngayon, hindi yan makakalusot sa akin. Time. Maraming salamat. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Joey, your time start now. 7 minutes. Okay. Para sa iyong stand, di ba, ang Spirit of God is person, tama? Yes or no? Sinabi ko na nga kanina. Okay. Sinabi ko na nga kanina, yung Spirit is a state of existence. Yung Spirit is a state of existence. At saka sa whole being niya, yung eternal being ng Diyos, nandun nakapaloob yung identity, yung personality, that is called person. Yun yung core ng person, yung identity. Sabi mo kanina, next question. Si Jesus Christ, di ba, person din siya para sa'yo? Yes or no? Express of his person. Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Objection. Proceed sa objection. Oo. Ang tanong ko sa kanya, sana pakisagot ng direkta, no? Kung si Jesus Christ ba ay person para sa kanya? Yes or no? Yes or no daw. Pagpipilian dito, Bro Michael. Kung sabi ko naman, yes, siya yung express image ng Diyos na Espiritu. Si Jesus Christ ay express image person ng Diyos na Espiritu. Okay. So, kung ang Espiritu ng Diyos ay person at si Jesus Christ sa kalagayan tao ay person, sa makatuwid, sila ay two distinct person. Tama? Di ba? Ganon ang unawa mo? Yan yung unawa mo. Yan yung unawa mo. Hindi, yan yung unawa mo eh. Dinadalaw mo eh. So, ikaw yung hindi nakakaunawa natin ngayon. Kasi nga, yung person ng spirit state of existence ay hindi makilala ng tao beyond human comprehension, transcendent eh. Kaya in-express niya yung kanyang person through Jesus Christ. Sana nauunawaan mo yun. Okay. Ang Father, Spirit, okay? Na nandoon kay Jesus as a flesh bilang tao. So, ang tanong ko, kung ang Diyos Espiritu ba para sa'yo ay person, sabi mo, yes. Si Jesus Christ bilang tao, person, sabi mo, yes, person. Mr. Moderator, objection. Strawman po lang yan, Mr. Moderator. Wala akong sinabi na yung Spirit ay person. Wala akong sinabi na yung Spirit. Yung state of existence yung tinutukoy niya. Okay. Existence yung tinutukoy niya. Okay, so ganito, Brother Commission, meron bang counter objection o magre-rephrase ka ng tanong? Kasi sige, pababayaan ko na lang siya dyan kasi dinig naman ng mga viewers yan eh. So proceed bro sa next question. Okay.
Brother Michael, kilala mo ba kung sino ang unang gumamit ng word na person para i-describe ang Diyos? Sa Hebrews 1:3, si Pablo. Si Pablo daw. Si Pablo. Hebrews 1:3, mababasa yan. Okay. Sinabi niya ba diyan na ang Diyos ay person? God is a person? Sinabi daw niya. Sinabi niya. Pero kung verbatim yung tinutukoy mo, diretsahan, wala kang basa. Pero pag uunawa na ang Diyos ay person, malalaman mo dyan. Gamitan mo ng comprehension yung Hebrews 1:3. Malalaman mo. Okay, next question. Okay. Ang topic natin, patutunayan mo God is a person. So may mababasa ka pa ba sa Biblia na God is a person na sinulat ni Pablo? Objection mo na. Bro Michael, anong objection, bro? Sabi niya, yung topic daw namin, patutunayan ko na God is a person. Yung topic namin, God is not a person. Patutunayan niya yun. Gigibain ko yun. Okay. Counter objection ako, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, proceed. Oo. Ang topic namin, God is not a person. Yes, granting, no? Pero sa kanya, ini-insist niya kasi sa kanyang pagpapahayag na God is a person. So, ngayon bakit tinututulan niya na hindi niya stand ang God is a person? Okay, so ganito naman, ganito mga kapatid. So, Brother Michael, any observation kasi sa nagtatanong, kahit pa mali yun or tama yun, sa moderator kasi wala akong hindi ako judge sa inyo ha. However, kung hindi mo masagot ng direkta dahil merong problem dun sa tanong niya, pwede kang gumamit ng 10 seconds, bro. So, gagamitin mo ba, bro? Or Gagamitin ko. Okay, proceed, bro. Kasi yung topic natin, God is a person. Red herring yun eh. Binabago niya eh. May iniiwasan siya mga kapatid. Para sa mga viewers natin. May iniiwasan. 10 seconds. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Ina-affirm mo ba na ang person ay i-describe sa Diyos ni Tertullian, yes or no? Paulit na lang, time stop muna. Paulit. Bro Commission. Tanong ko lang, Mr. Moderator, pa-double check. Choppy ba yung dating ko sa'yo? Pwede, okay naman. Okay. Okay, ulitin ko. Post the time. Yung una bang gumamit sa churches, okay, sa church, no, sa church age, ang una bang gumamit para i-describe ang Diyos, ina-affirm mo ba na si Tertullian din ang isa sa mga gumamit nito, yes or no? Objection, yes. hindi ko presentation. Okay. Hindi ko presentation. Automatic next question yan, hindi daw niya present yan. Okay, Mr. Moderator, di ba topic namin is a person? Pumapatungkol yes, ako kung ina-affirm niya dun eh. Yes bro, pero sige. ginagamit niya yung rule natin bro na doon ka lang magtanong sa inilatag. Sabi niya hindi daw niya nilatag yan. Okay, sige. Ito Last 1 minute. Tanong ko, si Tertullian ba ay inspired writer tulad ni na Paul, Peter, and John? Dahil siya ay gumamit ng... hindi ko yan nilatag. Okay, another objection. Hindi pa din niya nilatag yan. Proceed sa another question. Last 30 seconds. Stick ka lang sa topic. Okay, next question. Ginagamit... topic yun kasi person yan eh. Ginagamit ba ng mga Trinity, doktrina ba ng Trinity ang God is a person, yes or no? Yes or bakit no? Bakit ang layo ng tanong sa presentation ko? At saka sa topic. Mr. Moderator. Okay. Wait lang. Session ako, Mr. Moderator. Wait lang ha. So wait lang. So ganito. Ina-analyze ko muna yung objection ng ating negative ha. So sabi niya, yung mga tanong mo daw malayo sa pinag-uusapan plus doon pa sa kanyang present malayo daw. Counter objection, commission doon. Oo. Ang tanong ko sa kanya kung yung God is a person ba, no? Subject yun eh sa topic, God is a person. Yan ba ay doctrine ng Trinity? Yes or no? Bakit sasabihin niya na out of ano? Okay, so ganito. Before kasi ako mag-decide lalo na sa out of topic. Tinatanong ko muna sa ating nagtatanong kung bakit niya tinatanong ang kanyang tanong patungkol dito sa God is not a person. Pwede mo bang ipaliwanag muna, commission sa akin?
Bakit mo tinatanong yan? Oo. Oo, kasi ang tanong ko kasi, God is a person, nakapaloob doon sa topic mismo, which is yan ang pinag-uusapan namin. Kung ito ba ay doktrina ng Trinity, kasi hahabulin ko sa dyan eh. May Okay. follow-up question ako dyan eh. Okay. Oo. So ganito, tinatanggap ko yan as a valid question doon sa gusto mong i-argue na patungkol sa Trinity as a person, tapos meron ka pang follow-up. At kung meron namang problem doon sa pagtatanong, Bro Michael, pwede mong gamitin ang 10 seconds mo? Gagamitin mo ba? Or talagang sasagutin mo? Isasagutin ko na lang para proceed. mawala yung red herring at saka non-secret mo. Proceed. Pakiulit lang yung tanong. Paulit ang tanong. Ang tanong ko ay simple lang. Yung God is a person ba, yan ba ay doktrina ng Trinity since pareho tayong oneness? Yan ba ay doktrina ng Trinity, yes or no? Hindi lang yan doktrina ng Trinity, yung God is a person. Even sa Bible. Mr. Moderator, categorical eh. Okay, Yung sa question ko eh. categorical dito, yes or no? Oo, yung hindi. Okay. So yung hindi lang yan. Okay. So ganito. Trinity. Okay. Gusto ko lang i-confirm mo na yung sagot niya, unang binanggit niya yung hindi or yung no. Proceed sa paliwanag, Hindi. Bro Michael. Yun nga, sinabi ko na hindi. So hindi lang yan Trinity. Even the Bible itself describe that God is a person. Yung pronoun lang na sa Old Testament, him, I and I am, binibigkas lang yun kung ang isang tinutukoy ay person. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at shoutout muna sa halos 70 live viewers natin. Medyo dumadami. Mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ay God is not a person. Affirmative natin si Brother Joey at negative naman si Brother Michael. Dito tayo sa mga comment mga kapatid. Shoutout kay Pastor Samson Rosin. Ikaw alam mo yung error yung tama nakita mo ba? Shoutout din kay UPC James Galarzo. Hindi naman malayo ang tanong ni Brad Joey sa topic ninyo. At shoutout din kay Ellie Sabaktani. God is a person. Job 13 verse 8. We ye accept His person, will ye contend for God? Shoutout din mga kapatid dito kay Joel Manalad. God is not a person, He is not created, He is a spirit, He is the creator. And Ricky Cristobal Jr., yes, tama, sabi niya. Shoutout din mga kapatid kay Jonel Alinar, kay David Banyes, sabi niya, escaping question si Commission, ba't umiiwas, ang tigas ng ulo. Shoutout din kay RD Sumaya, okay yung tanong Bro Michael, related lang naman, tumutukoy sa person. Shoutout din mga kapatid kay Bukhari Khalifa Latif ng Islam, ayan. Shoutout din mga kapatid kay Jason Gulong, God is a spirit, not a person. He is an entity because He has His own life. Because a person has flesh. Shoutout din kay Joshua Padal. Let's go, sabi niya. At Reme Derecho, sabi niya, tama naman ang negative kasi binabali niya ang stand ng affirmative. Shoutout din kay Louie Bitoon. Wala namang tayong mababasa sa Bible na God is a person. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. At dako tayo sa ating rebuttal. Commission, 10 minutes, banat! Okay. Natatawa lang ako doon, no, mga commission, mga ka-viewers, no. Kasi nagiging urong sulong kasi ang argument ni Brother Michael dito. Okay, alam nyo, pinaliwanag ko na yung pinagmula ng person na iyan ay ginamit talaga ni Tertullian para ikapit sa Diyos. Como may intellect, como mayroong moral, como mayroong karakter, como being, ang definition, ikinulong na nila ang Diyos doon sa word na person. Kaya ang sinasabi nila, God is a person. Kapag sinabi mong God is a person, limitado pala ang Diyos mo niyan. Kapatid, so wala, bilang oneness, ikaw oneness ka, di ba? Wala tayong doktrina at hindi natin aral, no? Hindi natin aral bilang mga apostolic believer na ang Diyos ay person. Saan mo nakuha yan? Bakit mo ina-adapt ang sulat ni Tertullian na hindi naman siya dumidepensa sa oneness, kundi nasa Trinity ang panig niya? Kaya bilang oneness, bakit mo itatayo yung doktrina na hindi naman natin doktrina? Kung mo nakabasa lang, ito kasi yung mahirap sa atin
nakabasa lang tayo ng may intellect, nakabasa lang tayo ng may moral, ng may character, in-apply na kaagad natin sa Diyos. Eh kung tatanungin kaya kita na ang lahat ba ng spirit sa Biblia na tinukay, yan ba ay person? For sure, hindi mo masasagot yan. For sure, nasasabihin mo, hindi. Kasi hindi naman como spirit, sasabihin mo na person. Hindi ko, ang angel, spirit din yan. So person yan. Ang evil spirit, person din yan. Kasi mayroong pag-iral, may karakter. Kaya, ito papaliwanag ko mga viewers. Agree, yes, God has will and intellect. Pero ito ay spiritual. Infinite and not limited like a human person. Okay? Philosophical, yung word na person, na definition niya, ang philosophical po yan, not theological, okay? Not biblical. So, si Pablo, yung sinasabi niya, yung kinukot niya doon na sinabi ni Nawala sa akin yung signal ni commission. Mahina yata sa akin. Nawala sa akin, bro Rasha. Hindi ako makakapag-bata. Hello. Okay na. So, philosophical definition of person. No? Finite, limited, with separate consciousness. God is a spirit, John chapter 4, verse 24. Omnipresent and indivisible. Therefore, He transcends the human definition of person. Using the term person, reduce God to human terms. Hindi tama mga commission. Okay? Sa madaling salita, kapag tinawag natin person, ang Diyos, nililimit natin siya sa human category. No? Ang Diyos ay walang hanggan, walang limitasyon, at isa lamang. Okay? Mga commission, malinaw po na ang Diyos ay hindi po person. Pero yung person, yung definition ng person, nakapaloob yun sa Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nakakulong doon sa tinatawag na definition. Ha? Huwag natin ikukulong yung Diyos sa definition lang. Alam natin, God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Jesus is God, and Jesus is a person. So, God is a person? Okay. So, mga kamisyon, Jesus, man, Philippians chapter 2, verse 7, Hebrew chapter 2, verse 14. Yan yung sinasabi niya, no, na person pertaining to Jesus. Wala namang pagtatalo doon kasi He is the image of invisible God. Doon siya parang nalito siya doon kasi in-affirm niya na ang spirit ng God ay person. Tapos si Jesus Christ bilang tao, person din. Okay? So, yung sinabi ko na mayroon two distinct person, kasi sa atin mga commission, no, bilang one God believer, apostolic, meron tayong tinatawag na two distinct nature. Ibig sabihin, iba ang nature ng anak, iba ang nature ng ama. Ang Father is a spirit na nandoon sa anak. Okay? So, pareho itong pareho itong mayroong pag-iral. Umiiral as a man at umiiral bilang Diyos. So, ibig sabihin, dahil meron itong intellect, base sa kanyang sinabi, hindi pa niya sinagot na two distinct person, nahiya pa. Okay? So, kung hindi pala ito distinct person, ano pala ito? Na sinasabi natin na mayroong two distinct nature. Kasi mali talaga. Kapag sinabi niyang two distinct person, mali talaga yun. Kasi sa atin bilang mga one God believer, apostolic, meron tayong tinatawag na two distinct nature. Nature ang tawag natin at hindi, ang gamit natin nature, hindi po person. Okay, kaya hindi po natin kailanman naging doktrina na sinasabi natin God is a person. Hindi po. Kaya kung sasabihin natin na ang Diyos ay person, parang nakikapit na rin tayo kay Tertullian yan, dahil si Tertullian sa totoo lang, siya talaga ang unang kinikilala ng mga Katoliko na father of faith, no, na siyang nagtalaga ng doktrina ng Trinity. Kaya nga si Tertullian, ginagamit niya yung definition ng person para ikapit doon yung Diyos. So, ibig sabihin, hindi siya biblical, but philosophical. Sa Biblia, sa pag-aaral, hindi po tayo gumagamit ng mga filosofiya.
nire-reject po natin ang mga filosofiya dahil iyan po ay mga man-made doctrine. Okay? Ako, oneness, one God believer. Si Brother Michael, oneness, one God believer. Ang kaibahan namin, ginamit niya yung salitang person at ikinapit niya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroong intellect, mayroon siyang moral, mayroon siyang karakter, kaya person na kaagad yun. Aba, ititignan kasi natin ang context, titignan din natin ang pag-aaral kung saan nanggaling, saan nagmula, kailan ito ginamit, yung salitang person. Kasi batay po sa background po ng person, lumabas yan noong ika-3rd century, no, sa panahon po ni Tertullian. Ginamit yan ni Tertullian kasi lumabas siya sa kinabibilangan niya nagsarili si Tertullian lumabas siya at nagkaroon siya ng sarili niyang paniniwala na salungat sa Biblia. Kaya nga nabuo ang salitang Trinity dahil kay Tertullian. Kaya nga si Tertullian ang kinikilala na Father of Faith ng Trinity. Ngayon nahihiya pa siya na sinasabi ko yung God is a person ba yan ba ay doktrina ng Trinity? Nahiya pa sabihin. Hindi daw lahat. Lahat ng Trinity, yan ang gamit God is a person. Paano mo sasabihin na hindi lahat? At kailan pa nagkaroon ng ganyang doktrina, ng ganyang aral ang mga apostolic believer, one God believer? Kailan pa ginamit yan sa teaching, preaching na God is a person? Sinong mangangaral sa apostolic believer ang nagpapahayag ng God is a person? Kung lilinawin mo na si Jesus ay person, yes, si Jesus Christ talaga, siya talaga ay person, pero kung pertaining of the Spirit of God, na sasabihin mong person, lalabas na mayroon two distinct person. Hindi two distinct nature. Yan ang kalalabasan dyan. Pareho talaga yan sa Trinity, bro. Kaya nga yung sinasabi ko, yung stand mo talaga, ang landing niyan, Trinity. Wala kang three person, meron kang one person, pero ganun ang nangyayari kasi meron tinatawag na two distinct nature. Magkaiba ng kalikasan, magkaiba ng nature. Okay, yung spirit of God is person, therefore yung flesh, si Jesus Christ ay person din. So ilang person sila? Hindi mo pwedeng sabihin na isa kasi mayroong distinction Mayroong ibig sabihin, mayroong kaibahan. Kung yung spirit ay person at yung tao na si Jesus, si Kristo ay person, meron kang tinatawag na two distinct person na hindi mo lang maamin. O ganyan ang kalalabasan ng ng belief mo. Mag-create kasi ito ng kalituhan sa mga apostolic believer, lalong-lalo na sa mga bagong mga baguhan pa lang. Nasasabihin ay may halo pala na aral na Trinity ang mga oneness. Ganyan na mangyayari kasi hinahaluan ninyo Kaya ako sa social media, ipinapahayag ko na talagang sinasalungat ko yung mga may ganyang klaseng aral na humuhugot sila o kumukuha sila ng doktrina o ng katuruan mula sa Trinity. Bro, meron tayong apostolic book, yung dapat ang pinagbabatayan natin na hindi natin ikinakapit yung doktrina ng Trinity sa doktrina ng one God believer. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. So dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Michael, your time starts now. Okay, maraming salamat, Brother Rasha. So, dahil maraming non-sequitur at strawman policy yung ating katunggali mga kapatid, tatanungin ko siya uli. Gusto ko lang i-clarify. Mr. Moderator, magtanong lang po. Magtanong lang po. Kasama yun sa tanong niya. Kasama yun sa tanong niya. Proceed lang. Premise. Premise yun. Proceed lang. Sabi niya, pinipilit niya kasi na wala daw mababasa sa Biblia na person. Kaya sinasabi niya ngayon na unang gumamit daw ng word na person ay si Tertullian para sa mga listenera. Question bro. Unang tanong ko. Yung sa 3rd century lang ba ang person na word nag-exist, nagsimula? Based sa Wait lang. Yes. Yes daw. Sa 3rd century. Yes, kay Tertullian, yan ang kasi from 1st century
walang person. Second century, walang person. Lumabas yung person na ikinapit sa Diyos sa third century kay Tertullian. Si Tertullian ang gumamit niyan, hindi ang mga apostoles, hindi si Jesus Christ, kundi si Tertullian na Father of Trinity na kinapit mo. So, Next question, bro. Next question. So inaamin mo ngayon na wala talagang person na word sa Bible. Meron, hindi ko sinabi na hindi ko sinabi na walang person per se sa Bible. Kasi kung person kasi ang pag-uusapan natin, malawak yan eh. But pertaining to God, yung pinag-uusapan natin, kung sasabihin mo na ang Diyos ay person, hindi ako naniniwala na ang Diyos ay person. Pero ang Diyos ay mayroong persona, which is si Jesus Christ. Next question, sige. Okay. Pakidefine nga yung spirit, Kap. Pakidefine nga yung spirit. Pa-define daw ng spirit. Okay. Ang definition ng... Yung spirit okay, sinabi na yan sa Biblia, ang espiritu ay walang buto at walang laman. Kung sasabihin mo na mayroon ba siyang intellect, mayroon ba siyang character, mayroon ba siyang identity, depende sa context ng Bible. Kasi hindi lahat ng spirit sa Bible ay pareho-pareho. Hindi pare-pareho ang antas ng spirit sa Bible na mababasa. Based yan sa context. Pero hindi ko mo spirit ay person na kagad. Mali na sasabihin na God Next question, next question. Sabi mo, based sa context sa Bible. Pero yung tinutukoy ko ay yung context ng topic natin. Okay. Yung context ng topic natin. So, ayun, next question. Pakidefine yung word na God. Okay, God is omnipotent, omniscience, and omnipresent. God is unlimited, not limited. God is infinite, not finite. Next question. Next question. So may identity at saka personality yung Diyos. Ano yun? Ano yun? Naghahang ka, bro. May identity ba daw at personality ang Diyos? O syempre, si Jesus Christ nga yun. Siyempre daw. Si Jesus Christ nga yun eh. Yung identity ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus Christ yun, bro. Siya yung larawan na hindi nakikita. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya yung sinasabi mo, okay. Kaya kung sasabihin mo na ang person ba ay si Jesus, yes, walang magtatalo doon. Next question. So, nabanggit mo si Jesus Christ dito ngayon sa tanong ko. Ang tanong ko, ayon sa Hebrews 1:3, babasahin ko who being the brightness of His glory and the express image of His person. Sino ba yung ine-express na person ni Jesus Christ? Sinong person ba yung ine-express ni Jesus Christ? Siya mismo. Siya mismo. Ayon sa sarili ng... Yes, sinong siya mismo. Wait lang. Sumasagot ha. So, ang tanong dito, sino? Ang sagot ni Brother Joey, siya mismo. O tuloy, paliwanag. Oo. Diyan sa context niyan, ang tinutukoy dyan ni Pablo, si Jesus. Walang iba, si Jesus Christ. Kaya nga yung person na tinutukoy dyan, si Jesus. At hindi yung espiritu. Kasi nga, ang espiritu, hindi siya nakakulong sa tinatawag ninyong person. Person lang. Walang God is a person na aral ng mga apostoles. Next question. Ang dinidescribe dyan ni Pablo, si Jesus as a man. Next question. Next question na. Pahabulin kita dyan. Sabi dito, very clear yung context, wala kang comprehension eh. Ulitin ko Sabi dito, who being the brightness of His glory, the express image of His person. Si Jesus Christ daw, yung express image of His person. Ngayon, sino tong His person na ina-express ni Jesus Christ? Sino daw? Kaya nga, sinagot ko na nga yan, si Jesus Christ. Ang tinutukoy dyan ni Pablo, si Jesus Christ, siya ang persona ng Diyos na hindi nakikita. Pero kung sasabihin mo na ang Diyos, wait lang. Bilang spirit. Sumasagot pa. 10 seconds. Proceed pa, Joey. Bro. Kung sasabihin mo na ang Diyos sa kalagayang espiritu ay person, doon ka nagkakamali. Ang persona ng Diyos, si Jesus Christ bilang tao, He is the person. Next question. So, ibig mo bang sabihin na kung wala yung Spirit of God, person pa rin si Jesus Christ? Yun ba yung gusto mong palabasin ngayon? Kung wala ang Spirit ng Diyos, person pa rin si Jesus Christ? Hindi. Kasi ang persona ay binubuo ng body, soul, and the spirit.
Yan ang katangian ng isang tao. Pero ang Diyos sa kalagayang espiritu, hindi siya binubuo ng body, soul, and spirit. Kasi spirit lang ang Diyos eh. Kaya mali na sasabihin mo, God is a person. Yan ang definition ng tao sa Genesis chapter 2 verse 7, composition of body, soul, and spirit. Pero kung ang Diyos ay spirit, sa kalagayang spirit, hindi siya person. Next question. Inaamin mo na pala ngayon na walang person si Jesus Christ kung wala yung espiritu ng Ama. So yung espiritu ng Ama, yun pala yung ina-express ni Jesus Christ. Yung person ng espiritu ng Ama, I mean. Yung person ng espiritu ng Ama, yun ba yung ina-express ni Jesus Christ? Yes or no? Yes or no? Mali yung premise mo. No, mali yung ano mo eh. Mali yung pagpapaliwanag mo, bro, hindi mo ako nakuha eh. Genesis chapter 2 verse 7. Yung living soul. Objection, proceed. Nag-quote na ako ng Bible sa Hebrews 1:3. Sinabi ko na dito na He is who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, nagtanong uli ako nito tungkol dito. Binalik ko lang yung tanong ko din-rephrase ko lang. Ay, ganito bro. Kasi nasa objection tayo bro. Akala ko merong problem. Continue lang tayo sa pagsagot muna bro kay Brother Joey. Joey. Okay. Sige. Proceed, bro. Okay, sasagot mo kasi. Yung tanong ko. Sumagot na nga ako, bro. Sumagot na nga ako. So, yun yung objection. No, yung sagot dito. Proceed, Brother Joey. Okay, no. Mali kasi. Okay, bro. Again, bro. Ang sagot niya dito, bro, no, ha? So, proceed, Bro Joey. Oo. Sumagot ako ng no kasi mali nga ang pagkakaintindi mo. Bro, Genesis chapter 2 verse 7. Sinakyan ko na nga yung person mo eh. Ang person kasi hindi po mapatungkol sa spirit, kundi sa 7 minutes time. 7 composition minutes time. of body, soul, and spirit. 7 minutes time, mga kapatid. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating second cross ng ating negative. So, dako tayo sa ating rebuttal naman ng negative. Brother Michael, your time start now, bro. Okay. Maraming salamat, Brother Brasio. Natatawa talaga ko sa debate na to eh. Unang-una sa lahat, mga kapatid. Minention niya, babalik ko lang para sa mga viewers natin. Kasi umiiwas. Nagiging may cognitive dissonance yung katunggali ko, mga kapatid. Sinabi niya na yung Diyos ay hindi person, pero aminado siya na yung Diyos ay may intellect, moral character. So my mind, my will, my emotion, rational mind. So aminado naman siya na yun ay characteristic o identity at personality ng isang person. So pero tinitindigan niya pa rin na God is not a person. Tapos yung pag-define niya ng God at saka spirit pabago-bago based sa mga tanong niya sa akin. Kasi pag sinabi mong God, whole being yun, mga kapatid. Kasama doon yung state of existence niya. Kagaya kagaya ko. Ako si Michael, Brother Michael. So ano yung state of existence ko? Yung body ko, yung human body ko. So ibig bang sabihin itong human body ko ay ako na kung wala yung person ko? No. Kailangan ng person ko sa loob ng human body ko para makilala ako as Michael de la Bahan. So yung word na God is identity. So kapag sinabi mong identity, may personality yon at saka person yon. Kasi yung pilit niya na isinasaksa sa isipan ng mga viewers, yung etymology, sa theological at saka philosophical definition ng person na kung paano mo i-apply sa Diyos ay yung may rational mind, intellect, mind, will, emotion at saka social aspect. Dahil yung Diyos na kinikilala ko ayon sa Biblia ay marunong makipagrelasyon. Hindi kami same ng pagkakakilala ng Diyos. Even though pareha kami na Christian, mga kapatid. Now, may cognitive dissonance. Yung spirit, pag nagtatanong siya sa akin, spirit yung tinutumbok niya. Tapos, ini-insert niya doon sa whole being ng God. Kaya pinadefine ko sa kanya kung ano yung definition ng spirit at saka ng God. Kasi yung spirit, mga kapatid, kahit i-research nyo ngayon, mga kapatid, yung mga pinagsasasabi ko, malaya tayong mag-aral. Huwag tayong maniwala kaagad sa mga turo-turo na heresy na walang tamang pag-aaral. Kahit i-research nyo sa theological at saka philosophical. Kasi etymology
sinabi niya na definition pinipilit niya yung etymology na definition kinukulong niya yung Diyos sa etymology. Now, yung spirit is state of existence. Kapag sinabi mong God, whole being yun, kasama doon yung person ng Diyos. Pero kapag nagtatanong siya tungkol doon sa person, yung spirit yung ginagamit niya. Minimislead niya tayo. Non-sequitur yung mga tanong niya, mga kapatid. Hindi marunong makipagdebate itong kadebate ko, mga kapatid. May platform lang siya. Pero ako, wala. Pero marunong ako makipagdebate, mga kapatid. Yung mga tanungan niya, sablay, puro sablay, may cognitive dissonance nga Sa mga unang mga tanong ko pa lang ang Diyos ba ay may identity? Ang Diyos ba ay may personality? Yung Diyos ba ay yung Diyos mo ba na kinikilala ka, yung tinutukoy sa Biblia? Yes, yung sanabi niya Automatic talaga na mag-yes siya doon kasi yun yung nature ng Diyos. Yun yung identity, personality, at person ng Diyos. Kaya dinescribe siya ng Bible ng He, Him, I, and I am. So kailangan ng Diyos na ma-express in human form para makilala siya kasi hindi nga siya maunawaan ng mga tao na ginawa niya through His state of existence na spirit dahil beyond human mind comprehension ang Diyos. Makinig kayong mabuti mga listeners, mga viewers, mga kapatid. Concerned po ako sa unawa ninyo. So yung transcendent na Diyos sa state of existence niya, sa ontological nature as spirit, mga kapatid, hindi siya nauunawaan. Hindi siya nauunawaan. Kaya kailangan niyang i-express yung kanyang person sa pagkakatawang tao. Yun si Jesus Christ. So kung wala yung Spirit God, walang i-express si Jesus Christ. Dahil may person yung Spirit God, kaya may person na Jesus Christ. Yung characteristic ni Jesus Christ, yun yung characteristic ng person na Father. Kaya nga sabi ng Hebrews 1:3, sabi niya, pinipilit niya kanina, walang mababasa daw sa Biblia May mababasa sa Biblia, hindi lang siya nagbabasa. Hebrews 1:3, sabi doon, who is the brightness of His glory, the express image of His person. Kung babasahin natin sa verse 2, hath these last days is spoken unto us by His Son, si Jesus Christ, yung tutukoy subject, whom He had appointed. Yung whom He dito, yung Ama. He had appointed heir of all things by whom also He made the worlds. Pagdating ng verse 3, who being the brightness of His glory. Who being the brightness of His glory. His glory, glory ng Diyos. Si Jesus Christ daw ang brightness ng glory ng Diyos. And the express image of His person. Very clear mga kapatid, reading comprehension kailangan sa Hebrews 1:3. May person yung Diyos, yung Father na Spirit, may person. Yung brightness, glory, express image ng person ng Diyos, pinakita kay Jesus Christ. Very clear mga kapatid, reading comprehension. Gamitan natin ang reading comprehension mga kapatid. Huwag tayong padadaya sa mga mataling tulo. Kakultuhan yan mga kapatid. Kakultuhan yan. Kinukulong mo yung definition ng person doon sa etymology ng prosopon sa Greek, Latin personae. Hindi ganun. Huwag ganun. May philosophical at saka theology, even psychological definition. Yung definition ng person is may rational mind, intellect, capable to relate, may relationship, may social aspect. Mga kapatid, yun yung theological definition, psychological definition, at saka philosophical definition. Hindi lang etymology. Yung ginawa niya kanina, etymology lang. Gusto lang niyang magpalusot. Marami pa siyang non-sequitur, red herring, strawman fallacy pa. Ginagawan pa ako na two distinct daw person, si Jesus Christ at saka yung Father. Very clear naman sa statement ko Kahit balikan niyo pa yung, i-review niyo pa tong i-review niyo pa tong debate na to Sana maging honest tong katunggali ko. Huwag puro akusa. Mali-mali yung pati yung tanungan niya Nililito niya yung mga viewers, hindi yan makakataka sa akin. Nasa beast mode ako ngayon. Nasa debate mode ako. Maraming mga maling mga tanong. Maraming mga maling tanong, may mga akusa, yung mga premise na akusa, tapos magtatanong, tapos yung tinanong, yung tinutukoy yung spirit. Ngayon, sumagot ako, i-define yung sagot ko as God. Pag sinabing God, whole being yun. Pag sinabing spirit, state of existence lang yung tinutukoy nun. Sana maunawaan natin mga viewers, mga kapatid. Mag-research tayo.
mag-research tayo. Huwag tayong maniwala agad mga kapatid. Even itong mga sinasabi ko, i-research nyo. Pag-aralan nyo itong mga sinasabi ko kung tama ba talaga. Kasi kapag magtatanong ka, then yung tinutumbok ng tanong mo is spirit, state of existence ng Diyos yun. Kumbaga, yung tanong mo, nakafocus lang sa state of existence. Yung spirit lang. Hindi mo sinasama yung whole being ng Diyos. Kasi state of existence lang yung tinutukoy, spirit lang eh. Tapos, pag sumagot ka, ihuhulog niya yung sagot mo dun sa God na being. Whole being ngayon eh, God eh. Kapag sinabing God, whole being yun, may identity, may personality. Ganun siya magtanong. Nililito niya yung usapan, pero hindi ako ganun, may comprehension to. Wala akong platform, pero may comprehension to, may logic at may reasoning to. Time. Maraming salamat. Alright. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng affirmative. Brother Joey, your time start now. Okay, nakahanda ka na ba, Brother Michael? Okay. Handang-handa. So, alam mo ba na ang English word na person galing sa Latin word na persona, meaning mass or role? Yes or no? Etymology. Yes. Etymology and Okay. So, inamin mo na may ano pa ba? May 20 seconds pa ako, di ba? Proceed sa paliwanag, bro. Meron pa, pero. So, sa Latin word is personae, ibig sabihin tumas. Sa Greek word is prosopon. And then naging role to play. And lately, naging definition niya is human being. Pero sa psychological, sa psychology, Next question. Okay. Next question. So, inaamin mo na na ang root word ng person ay mass or role, hindi divine nature. Yes or no? Pakiulit yung tanong. Paulit daw. Time stop. Okay. Ang tanong ko, inaamin mo na ang root word ng person ay mass or role at hindi ito divine nature. Yes or no? Yung root word daw ng person ay rule or mass. Mass, role. Yes. Yes. Pero sa theological at saka philosophical definition, hindi lang diyan nakatago. Hindi lang sa etymology nakatago yung definition ng person at saka yung tinatanong mo na divine nature, ang layo na ng tanong mo. Bakit napunta ka sa divine nature? Non-sequitur ka na. Next question. Okay, next question. Sa tingin mo ba ang Diyos ay may mass o role tulad ng ibig sabihin ng persona? Iba yung definition ng persona dun sa Latin para i-apply mo sa Diyos. Ulitin ko ang tanong. Sa tingin mo ba ang Diyos ay may mass or role tulad ng ibig sabihin ng persona? Yes or no? May rule ba daw ang Diyos? So, no. No. Dahil nga sinabi ko na nga na hindi nga yun yung kailangan mong gamitin lang na definition. May theological, psychological o psychology at saka philosophical definition ng person. Okay. Next question. Okay, premise. Exactly. Next question. Kaya nga hindi dapat ikabit ang persona sa Diyos dahil ang original meaning ay mass. Okay, tama ka dun. Tama ka dun, kaya Question hindi pwedeng ikapit ang mass. Okay? Sa person. Ito, dako naman tayo sa Dako naman tayo sa pinaka-nature ng Diyos kasi napakahalaga nito eh. Okay, so alin ang persona sa Genesis chapter 2 verse 7? Yung body, yung soul, or yung spirit? Alin doon? Alin ang person doon? Pakiulit yung tanong. Paulit. Malinaw ang tanong, bro. Malinaw ang tanong. Alin ang person doon sa Genesis 2:7? Ang body, ang soul, o ang spirit? Wala doon. Wala. Teka lang ha. Hindi ko kasi naunawaan yung tanong niya. Kasi yung topic namin is God. Ngayon, ang tinatanong niya, ano ba doon? Yung si Adan ba yung tinatanong niya doon? Gusto ko lang i-clarify yung tanong. Pasok natin yan sa clarification, pero depende yan kay Brother Commission kung i-clarify. Yung tinutukoy mo ba daw, Commission, ay yung si Adan? Bro, obvious naman. Obvious naman, creation yan eh. Obvious naman na si Adan yan. Si Adan daw, bro. Creation yan eh. So, kaya nga, ang alin dyan ang person daw, bro. Agad, direct to the point. Punto por punto. Dyan? Alin dyan ang person?
Ang body, ang soul, ang Body, spirit. soul, or Sagot. spirit? Lahat. Lahat. Whole being yung person. Pag sinabi mong person, whole being yan. Next question. Lahat. Ito ko yung whole being. Okay. So, ibig sabihin, ang body without spirit is considered as soul? Considered as person? Gaya ng sinabi ko kanina sa Yeah. rebuttal ko Oo. na kung wala yung person ko sa body ko, hindi ako matatawag na person. Kailangan ng internal being. Kung wala yung soul sa body, hindi Okay, matatawag na iwan kita person. dyan. Next question. Okay. Iwan Next kita dyan, question. ha. Next question tayo. Sa Matthew chapter 3, verse 16 and 17, sabi mo kasi, ang spirit of God is person. Therefore, ang flesh is also person. Okay? Now, doon sa Matthew chapter 3, verse 16 hanggang 17, baka makipag-repeat ka na naman sa tanong, ha. Lilinawin ko lang. Yung doon nandoon yung anak na si Jesus Christ, okay? Siya ay person. Ngayon, meron doon bumaba na banal na espiritu. Yun din ay person. Tama o mali? Tama o mali? Banal na espiritu na sinasabi mo? Yes. Yes daw, bro. Tama ba daw o mali? Tama o mali? Person ba yun? Yun ba yung tatanong mo? Yung banal na espiritu, Ganito, bro. Kung hindi malinaw sa iyo, bro, Michael, ipaulit natin yung tanong pero naka-time stop to. Brother Commission, paulit nga yung tanong, bro. Mr. Moderator, yung premise niya. punto por punto, nakakapag-isip. Okay, wag kayong magsabay mga kapatid, ha. So ganito. Oo. So, mataas yung premise niya. Kinukuha ko yung sagot ko doon sa premise niya base sa tanong niya yun. Okay. So ganito lang mga kapatid. Okay na. So ganito. Oo, so ganito. Brother Commission, paulit yung tanong. Tapos Brother Michael, be attentive, bro, ha. Kasi hindi yung premise, paulitin yung premise, bro. Sige lang, bro. Kasi mataas yung premise niya eh. Sige lang. Premise niya. Sige lang. So ganito, Commission, paulit as direct as possible daw. Proceed. Napakalinaw ng tanong ko, tigil lang time. Ang tanong ko ganito, kasi nag-iisip ka habang inuulit ko eh. Ang Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17, makinig ka kasi. Ang Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17, nandoon yung Son, yung tao si Jesus Christ. He is a person. Ngayon yung Spirit of God, nandoon din. Yun din ay person. Tanong ko, ilan ang person dito? Isa lang. Isa. Liwanag. Isang person lang. Dahil yung Father, Son, at saka Spirit, hindi yung distinct person. Hindi ako Trinitarian na para tanungin ng mga ganyang tanungan. Isang person lang yun. Isa lang yung modern yun eh. Isa lang yung agent nun. Next question. Okay. Isa lang daw. Pwede mo bang ipaliwanag kung paano naging isang person, yung isang tao at yung isang espiritu na si Jesus Christ na person at yung spirit na sinasabi mong person, paano sila naging one person? Okay, paliwanag. So yung Father, in the first place, prior sa incarnation niya, spirit. So kailangan niya tayong tubusin sa magitan ng pagbuhos ng dugo, kaya siya nagkatawang tao in the person of Jesus Christ. But same person yun. Huwag mong unawain nga magkaiba yun dahil one is ay puro. So, magkaisang person lang yun. In-express yung person ng Father na hindi na unawaan through Next Jesus Christ. question. And then, 20 seconds. Okay. Last 40 seconds. Pag sinabi mong parehong person, kasi sabi mo malinaw yan same person. So kapag sinabi mong same person, pumapatungkol ito sa dalawang being, yes or no? Yes No. or no? No. Paliwanag. next question. Next question. Last 30 seconds. Okay, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit no? Okay. So, ganito yan. Yung Diyos, sa kanyang spirit state of existence, kanyang ontological nature, hindi siya pwedeng ipako sa krus dahil wala siyang dugo, laman at saka buto. Kaya siya nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, may dalawang existence siya. Hindi ibig sabihin kapag may dalawang existence ka, dalawang being ka na. Magiging dalawang being ka lang kung magkadalawang Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating 211 na live comments mga kapatid. Meron tayong halos 70 na live
live viewers mga kapatid, 35 shares and 30 reaction mga kapatid. Shoutout sa ating nasa live kay Samson Rusin. Alin kaya doon ang persona, ang tinig or yung katawan? Hahaha, tapos ang laban baon si Michael. Shoutout din kay Ruel Celero Nation. Anong same person? Kapag sinabing same person, dalawa yan or tatlo. Shoutout din kay Roger Torres, ipit na. Sabi niya kanina, body, spirit, soul, lahat persona. Shoutout din kay Jonel Alinyar. Kung hindi person ang Diyos, si Jesus ay Diyos na hindi person, with a laughing emoji. Shoutout din mga kapatid kay David Banis. Trinitarian question na natanong ni Commission. Ang layo sa topic. Shoutout din kay Enrique Cristobal Jr. Naniniwala na pala sa isang person lang bro Joey. Shoutout din kay Mark Justin Albarazin. Sagot lang po sa tanong. At dito din kay Charlie Lazada, magulo ka bro Michael, hindi ka nakakasunod. At shoutout din kay James Bloodworth, kaya hindi dapat ikapit ang person sa Diyos kasi originally ito ay mass. Ang term na oneness ay hindi rin originally applied to God kasi ang meaning nito ay unity originally. So ang oneness ba ay dapat ikapit sa Diyos, Commission? Shoutout din mga kapatid kay Enrique Cristobal Jr. Wag kayong sumagot. Malinaw mga tanong, sagot lang yes or no. At UPC James Gilarzo, ang linaw naman ng tanong ni kapatid na Joey, pero sa kanya hindi niya naiintindihan. Ha. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion at bilang negatibo na ang Diyos or ang God is not a person. Brother Michael, your time start now. 5 minutes. 5 minutes. Maraming salamat mga kapatid. No? Ito para sa conclusion ko. Si Cap Joey, hindi siya marunong magtanong. Napakataas ng premise bago magtanong. So di syempre, kukuha ako ng kasagutan ko doon sa premise niya. At saka oneness kami puro. Alam namin yung person. Pero yung tindig niya lang is God is not a person. So yung Diyos na kinikilala niya, hindi person. Salungat yun sa sinasabi ng Biblia na God is a person. So hindi niya natindigan yung kanyang patutunayan na God is not a person. Dahil lang doon sa etymology niya na definition. Sablay yun mahina na statement yun Yung etymology lang yung kukunin mo na statement. Kung pupuntahan natin sa malalim na pag-aaral, gagamitan natin ng philosophical, theological, at saka psychological na mga definition, hindi uubra yung personae doon para i-apply mo doon sa Diyos. Paano mong i-apply sa oneness yung mask? Paano mo i-apply sa oneness yung mask? So, sablay, hindi niya natindigan, tapos may cognitive dissonance pa. May cognitive dissonance, hindi niya namamalayan Sinasabi niya na yung Diyos ay may personality, may identity. Yung identity at saka personality mga kapatid, core yun yung sentro core ng person. Meron nun ang Diyos. Kaya wag mong i-apply lang sa state of existence yung word na person. Ganun siya umunawa, ganun yung pagkakaunawa niya. Yung person sa kanya walang attributes, mga characteristics ng isang person. Ganun yung pagkakaunawa niya sa spirit ng Diyos. Ganun siya. Yung Diyos na kinikilala niya sa Old Testament, ganun yung kanyang pagkakaunawa. Parang Brahman dapat nagpantiis na lang siya Fit pa dun yung pananampalataya niya, yung view niya, yung stand niya sa God is not a person. Dapat nagpantiis na lang siya. O hindi kaya Hinduism. Pwede pa rin, apply pa dun si Brahman Apply pa si Brahman doon sa view niya. Parang force lang, parang pwersa lang si Brahman, walang intellect, inutil. Parang ganun lang. Ganyan yung pagkakaunawa. Hindi niya lubos na uunawaan kung ano yung existence ng Diyos as a whole. Nagtanong siya about doon sa body, soul, and spirit. Before siya pumunta doon sa Genesis, spirit, yung God, yung topic namin, pumunta ba naman kay Adan? Pumunta ba naman sa tanungan kay Adan? Napakalayo. So tinanong niya ako kung ano daw doon yung Di syempre, hindi ka pwedeng pumili doon. As a whole yun Human being yung tinutukoy niya. Kaya nga nagtanong ko kung si Adan ba yung Kasi may premise bago yung tanong. May premise bago yung tanong. Doon kami nakapokus sa God. Tapos pumunta doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Di syempre, unawa ko, God pa rin yung tinutukoy niya doon. Tapos yung tanong, body, soul, and spirit, si Adan ba yung tinutukoy?
Kaya nagtanong ko kung si Adan ba yung tutukoy kasi hindi yan makakataka sa akin yung mga ganyang mga klase na tanungan. Yung mga ganyang klase na premise na lituhan, no? Kumukuha lang siya ng simpatya sa mga viewers na sana lumalim yung mga pag-aaral ng mga viewers. Hindi mo pwedeng ikulong lang yung person na definition sa etymology. Etymology lang yung pinanghahawakan mo. Yung sa akin may psychological, theological at saka philosophical ako na definition. At yung tatlong source ko na yun, nagkaisa sila sa definition na ginagamit ko ngayon. Yung sa'yo etymology lang. Mask, personae, role, ikaw yung Tritarian ngayon. Lumalabas na ikaw lang yung Tritarian Kasi pinanghahawakan mo, yan yung pinanghahawakan mo Yan yung stand na pinanghahawakan mo, yan yung statement na pinanghahawakan mo para matindigan mo yung stand mo na God is not a person. So lumalabas na ikaw yung Trinitarian ngayon. Gumagamit ka pa kay Tertullian, sinasabi mo pa si Tertullian yung unang gumamit ng word na person sa theological aspect. No! Sa Bible si Pablo unang gumamit noon. He is the image of he is the express image of his person. Si Pablo ang unang gumamit based on Bible na babasahin natin. May cognitive dissonance ka. Sabi mo kanina walang mababasa sa Bible pero nung binasa ko may nabasa ako. Magbasa-basa ka rin ng Biblia, Kap. Pero friends pa rin tayo kahit ganit bis mode ako friends pa rin tayo. Love pa rin tayo pagkatapos. Tuloy pa rin yung usapan natin na maganda sa GC. Ilang minutes lang ako, Bro Rasya. So yun, advice ko sa mga viewers, mag-aral kayo, laliman nyo pa yung aral nyo. Huwag kayong mag-stick sa unawa nyo na tama na kayo o tama na yung iniidolo nyo. Huwag ganun. Kawawa kayo mga kapatid. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na God is not a person. Brother Joey, your time start now. Okay, yan yung sinasabi ko. Once natindigan mo talaga ang God is a person, mahihirapan ka talagang i-depend yan, kapatid na Michael. Kaya tignan mo, nahirapan kang sagutin kung alin doon ang person. Sa Genesis chapter 2 verse 7 pa lang, obvious naman na si Adan yan at hindi yan ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng hininga ng buhay doon. Tapos tatanungin mo sa akin para makapag-isip ka. Papaulit mo sa akin yung tanong para makapag-isip ka. Okay? Ngayon, dumako ako doon sa Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17. Meron kasi doon tatlo no, yung tinig, yung spirit at saka yung yung Jesus Christ. Ngayon, ang niya kasi doon mga kamisyon yung spirit ng Diyos doon is person. Ngayon para sa kanya si Jesus Christ as a man is person din. So, tinanong ko siya, ilan ang person dito? Ayun na na siya doon, nawala na siya doon. No, nalito na siya doon. Kasi talagang nakakalito talaga ang doktrina ng Trinity. Kaya hindi dapat pinaghahalo ang doktrina ng Trinity sa doktrina ng one God believer, sa doktrina ng oneness. Kaya nga sabi ko sa iyo, kailan pa nagkaroon ng doktrina o ng aral na God is a person ang apostolic believer? No? Kailan pa siguro sa ibang mga kilala ng apostolic. Dahil ang iba doon para sa kanila, Jesus is tao lang. Jesus is a man lang. Okay, so dito Brother Michael, wala ka talagang ditong natindigan sa position mo na God is a spirit. Hindi mo talaga natindigan yan, kapatid. Kasi nga kumapit ka lang sa pinaka-definition at ikinulong mo ang Diyos sa definition ng person. Okay? So, God is a spirit. Yan ang tama. Biblically yan. John chapter 4 verse 24. Eternal, infinite, and indivisible. So, ang person is philosophical term from Latin persona. Okay? Meaning mass or role. Hindi ito divine. Kaya nga, umamin ka dyan No? Kung tinanong kita, yan ba ay divine? Sabi mo, no. O, bakit mo ikakapit yung hindi divine? Bakit mo ikakapit sa Diyos ang hindi divine? Bakit sasabihin mo na ang Diyos ay persona, gayong hindi naman pala divine ang pakahulugan ng person? Bakit ikakapit mo sa Diyos? Oh, ngayon, magsasalita ka ng kung ano-ano, nag-i-speak in tongue ka dito sa live. Mas lalo ka nakikilala, kapatid. Sharing is sharing. Maging malawak tayo dito, no? At home. Okay? So, yung sinasabing Latin,
from Latin persona, meaning mass or role, first applied by Tertullian to defend Trinity. Kaya pilit kitang iginigiit doon sa mga Trinity na katanungan kasi doktrina ng Trinity yung kinakapit mo eh. Doktrina ng Trinitarian yung pinanghahawakan mo. Kawawa yung mga tinuturuan mo, bro. Apostolic One God believer tayo, ha? Paalala ko lang sa'yo. Hindi tayo Trinity para gamitin mo at sabihin mo na God is a person. So, the Bible never calls God a person. Ngayon, pinipilit mo yung sinabi ni Pablo. Kailan ba na-encounter ni Pablo si Jesus Christ? Sa Acts chapter 9, verse 5 hanggang 7, na-encounter niya si Jesus. At ang pinatutungkulan dito na image of God is si Jesus. Wala tayong pagtatalo doon. O ngayon, sinabi mo na ang Diyos ay may person. O wala tayong pagtatalunan dyan, pero kung sasabihin mo na ang Diyos ay person, dyan ako dumidisagree sa'yo kasi magkaiba kung sasabihin mo na ang Diyos ay may person, sa Diyos ay person. Magkaiba yung bro. Ha? Magkaiba yun. Kaya ito yung paalala ko sa'yo, bro. The Bible never calls God a person. Jesus' personhood, human nature for redemption, not divine nature. Kaya meron tayong tinatawag na two distinct nature, not two distinct person. So using person limits God to human categories. Not biblical, not apostolic. Apostolic ka, bro. Dapat baguhin mo yung stand mo. Hindi yan doktrina natin. No? Kaya nga, mga judges, sa lahat po ng ipinakita natin, sa mga viewers, sa lahat ng pinakita natin, historical facts, biblical facts, at philosophical origin, lahat ay nagsasabi po na God is not a person. No, God transcends human categories. He is spirit, one, eternal. Okay? So kahit sabihin ng katunggalin natin ngayon, ng ka-discussion natin ngayon na God thinks, acts, or Jesus was a person, remember, Jesus' personhood, no, equals human, God's personhood. Okay? Philosophical invention. Mga kapatid, calling God a person is wrong. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Joey and Michael. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Brother Joey. Bro, salamat. Okay, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Diyos in God's will na itong topic na ito ay maihayag sa live for the sake of discussion para sa lahat ng mga one God believer. So hindi ako judge dito, hindi ako magsasabi kung sino yung dapat ninyong paniwalaan sa amin dalawa. Nasa sa inyo po yan mga listeners bilang pagrespeto kay Brother Michael, kapatid natin yan, mahal natin yan. So bilang pagrespeto, hindi ako magja-judge dito kung sino yung ano sa amin. Kayo po ang magtitimbang dito mga commission. Kayo ang mag-decide dito mga kapatid. Hindi kaming dalawa. Hindi din ang moderator. First of all, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Of course, pagkakataong ito. And then, ito po ay sa ikalalagong spiritual. So sa mga hindi pa po nakafollow sa akin, commission, ayan, Commission TV. So i-follow nyo po ako at nandiyan po yung atin pong inaaral na about sa counseling, spiritual counseling, ayan, at about sa mga Christology, Godhead, about sa doctrine, Trinity, or ano pa mga denomination ay pwede po natin pag-usapan sa programang Commission. At gayon din, syempre, nagpapasalamat ako sa atin pong moderator. Maraming salamat, Brother Rasha ng Catholic Church. Ayan, ang moderator na hindi bias. Gayon din naman sa ating pong kapatid, Brother Michael Dilabahan. Alam ko na sa lahat po ng mga organization, mga commission, hindi po talaga nagkakaroon ng or tatawagin na absolute na isang kapaliwanagan lang. Hindi. Meron tayong pagkakaiba-iba dyan na pagpapaliwanag. Pero hindi po ito dahilan para tayo po ay mag-away-away at magkaroon po ng tawag nito partition. Tayo po ay iisang espiritu lamang dito. God bless mga kamisyon. We love you. Thank you and God bless po. Okay, at syempre, Brother Michael, pasalamat din bro. Maraming salamat no, sa mga viewers, pati kay Bro Russia. No? So advice ko lang sa mga viewers natin, i-research, mag-research po kayo mga kapatid sa theological, mas malapit kapag yung theological definition yung gagamitin nyo. Tanungin nyo yung Google kung sa theological definition ba yung God bro, pasalamat lang bro. So, maraming salamat
mga kapatid, sa inyong mga pagbibigay ng oras sa mga nanonood, sa mga nag-comment. Maraming salamat mga kapatid. Sana may mga next pa rin tayong topic, Kap Joey. Gaya nung nag-post ka na about sa discerning of the spirit. Gusto ko yun na balikan natin. Tapos dahil natin ito. Maganda yung topic na yun. Okay mga kapatid. Yun lang. Alam mo ba ng mataas eh. Thank you mga kapatid. Ayan, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagpo-moderate. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Joey at si Brother Michael mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV mga kapatid. At meron ng hamon dyan si Pastor Brian Badao. I don't know kung sino yung sinasabihan niya dyan, pero pwede akong maging moderator mga kapatid sa inyong mga debate. So please subscribe yung ating YouTube channel dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So Russia Debates TV lang, search nyo lang yan. At syempre yung dalawang ito, meron silang iba-ibang content. Si Brother Joey mga kapatid, nakatag naman yung profile na dyan, yung commission. At si Brother Michael, I think meron din siyang mga content dyan sa kanyang Facebook. So you can, pwede kayong sumilip sa mga kapatid sa kanyang profile at tingnan kung gusto nyo magsuri sa kanilang pinaniniwalaan. At syempre mga kapatid, you can follow me, Russia Vista, sa aking profile din dito sa aking Facebook dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in